good morning! So, before I will start, ayan, happy first anniversary, of course, FGML family, ayan. So, big shout out to all of you, especially sa ating owner, co-owner, to all admin and LS, down to the members. So, ayan, big shout out to all of you guys. So, ayan. So, I'm here, and gusto ko lang guys, magbigay sa inyo ng konting kaalaman regarding sa FGML family. So, yung history ng FGML family, how FGML family start, and ano yung mga nangyari inside the FGML family in 1 year na meron tayo. So, okay, yung FGML family, so since nag-celebrate tayo ng anniversary natin ngayon, so nag-start ang FGML family last November 1, 2019. So, but before kami nag-start ng FGML, so meron kaming first family. So, in that family is member si Dada, si Mami, ako, si Irel, sila Cyro, sila Alexa, sino pa ba? Si Cat Sapphire, si Ramtot as well. So, member din si Ramtot doon sa first pop namin na yon. So, ang FGML family, it's supposed to be, hindi dapat siya magiging separate family. So, FGML family is supposed to be, dapat is extension siya ng first family namin, which is yung HFK family na pinamumunuan ni Daddy Tope. So, alam naman ninyo guys, kilala ninyo si Daddy Tope, yung lolo nga ninyo, pinapatawag namin sa inyo na lolo nyo dahil tatay-tatayan namin siya sa first family namin. So, iyon, kaya lang nagkaroon lang ng konting hindi pagkakaintindihan at hindi naging malinaw doon sa ibang mga members ng HFK at that time kung bakit namin plan na i-extension yung FGML family sa HFK. So, hindi pa ganun kalinaw at ka-open sila before sa mga ganong sitwasyon, kaya nagkaroon ng konting problema, nagkaroon ng konting conflict na dumating pa in that point na nag-away-away pa kami ng mga officer doon kasi officers din kami at that time in that family. So, si Dada, si Mami, ay mga admin sila doon, si Kambal ko, si Hearthstone, yan, mga admin sila doon. And then, ako and Irel, LS kami doon. Si Cyro is also admin at that time in that family. So, yun. So, hindi naging malinaw sa kanila until na nagkaroon nga ng mga conflict na gano'n na nag-away-away until we decide na, sinabi na namin kay Daddy George na sige na mag-separate family tayo, gumawa na ng separate fam. Kaya, nag-quit kami that time sa HFK at gumawa kami ng family na FGML. So, yun, hindi rin naging madali yung pag-i-start ng FGML family. So, ang daming struggle. Dumaan na din kami sa mga moment na para kaming paranoid because nga noong time na yun na medyo may tension pa between the HFK and FGML family at that time. Pero now naman is sobrang okay pala at wala naman nagbago. So, ganun na talaga yun from the start. Pero lahat naman is okay, especially kami kay Daddy Tope. Hindi naman kami sa kanya. So, sa ibang mga naging admin lang talaga at that time sa HFK family. And then, yun. So, sama-sama na ang mga first officers natin sa FGML family sa admin is ako, si Irel, si Red, si Kambal ko, si Hearthstone, at si Cat Sapphire. And then sa LS natin at that time is si Bro Walbs, si Alexa, si Ayesha, si Sweetie, and si Jensky. So yan yung mga first batch ng officer ng FGML family. So big shout out sa mga ka-FGML natin dyan guys, ayan. So yun, tapos talagang pinagtulong-tulungan guys, ayan, in 1 month before nag 1 month ang FGML family is level 2 na tayo, na level 2 running to level 3 na ang FGML family at that time. So ano na siya, na level 2 na namin siya, tapos may mga na pa level 3 na. And then mag second month ang FGML family, ang nakuha na natin, na-reach na natin yung level 3 in 2 months, na level 3 na ang room. And then, na level 4 namin siya mga third to going to 4th month ng FGML family nang ma-reach namin ang level 4 ng FGML family. So, talagang ganong kabilis yung
pag yung tawag dito, pag level up ng FGML family kasi talagang everyday nagta-tasking kami, everyday tasking, open box, ganun yung nagiging routine namin at that time nila dada nila mami. So ayun, tapos until lumaki yung PAM, so dumami, nag-ampo na kami, nag-ampo ng mga members. So yung first event na ginawa ng FGML family is nung nag-first monthsary ang FGML family. So we decide, nag-usap-usap kami na dada na magpapa-event ng outsider, pero until dada he decide na hindi pwede na outsider lang yung mag-i-event, so kailangan din na makapagpa-event din para sa mga members kasi nga kailangan na maging thankful tayo sa mga members dahil kung hindi naman dahil sa kanila, hindi naman din lalaki yung family ng FGML family. So until nakasanayan na guys na from the start up to now, so alam naman yan ng lahat na every month is nagse-celebrate tayo at may mga times na hindi man ganun kabongga yung mga prizes pero we always trying na hindi lilipas yung isang buwan yung monthsary na hindi tayo nakakapag-celebrate, pero most of the month naman na sinelebrate natin is laging bongacious yung mga celebration, talagang gumagastos tayo, nag-i-spend ng pera, especially yung owner natin na never niya pinabayaan yung event natin every time na may mga event tayo. And then yung second big event na ginawa din namin is by January also. So yung first event na ginawa ng FGML Family Outsider is December siya, before December 1. So, nag-start kami ng mga November. And then, December 1 is yung pinaka-first monthsary niya. So, yun na yun. And then, sinundan namin siya ng January going to February, parang second and third month yun. Yung event na yun na ginawa namin is Battle of the Champion, which is naging challenges siya sa amin dahil yung mga contestant namin at that time is lahat is title holder dito sa sa SM. So, yan yung isang event na naging, kasi yung first event na ginawa namin is Birit song siya, pero inopen namin siya to all non-title holder. And then the second event nyo, which is yung Battle of the Champion nga, is lahat kampiyon. May mga pinatunayan na dito sa FGML family. So, isa yan sa mga big event na ginawa. And then recently lang, last August ba yun, nagpa-event tayo ng Battle of the Champion. Nagpa-event tayo ng Battle of the Champion. So, The Boys, nagpaano tayo ng The Boys na inopen naman natin yan to all non-title at title holder, inopen namin yung The Boys na iyon. So, iyon, tatlong event, and then it's supposed to be dapat ngayon na anniversary natin is meron, pero for some reason is kinancelled natin yung big event na magaganap at nag-stick lang muna tayo for the members. Kaya kasi kailangan dahil mas may priority tayo kesa ituloy yung anniversary celebration natin na event, The Boys Season 2 Outsider, kasi medyo magiging matrabaho talaga siya. So kaya I decide na ipina-cancel muna natin kay Dada yung natin na yun. So ayun, so nagkaroon na rin ng iba't ibang achievement ng FGML family, of course sa tulong yan ng mga members natin. So may mga members na rin tayo na nakapagbigay ng titulo sa ating family, na meron na tayo na grand champion na nakuha yan ni Sunny 78, na nag-grand champion siya sa isang singing contest at LDR, if I'm not mistaken, sa LDR na siya yung naging grand title holder. And then of course nandyan sila Yuna, sila Kurt, sila sino to? Belexa, sila Jen, na nakapagbigay na rin ng iba't ibang karangalan sa ating family, na hindi pa man nila nakuha yung mga title holder, pero first, second, and third placer is not bad. So very achievement na lang para sa family na yung one of our member is makakuha ng one of the major prizes. Is not bad. So ayan, ilang beses na rin tayo nakakuha na best family support. So sa event pa sinalihan ni Jentot, na which is naging parang second place siya, and then nakuha natin ang pagiging title best supportive family doon. And then sa sinalihan ni Yuna na event na second ba siya or third si Yuna?
na nakuha din natin ang Best Family Support sa MPH Family event noon sa acoustic. So, yun, sungkit natin ang Best Family Support. And then, sa event na sinalihan ni Pelexa, na si Pelexa yata is parang nag-first siya. And then, nakuha natin ang Best Family Support also. At sa isa pa na sinalihan, parang may yun, parang tatlo pa lang siya. Tatlo pa lang. Pero, ayan. So, very thankful kami sa mga members na yan na nakapagbigay sila ng karangalan sa FGML family. And tulad naman ang sinasabi namin na we always support all the members na gustong patunayan yung sarili nila sa sa larangan ng pagkanta dito sa SM. So, we always trying our best na masuportahan sila as much as we can. Pero, yun nga, minsan may mga times naman na nagiging busy din tayo. So, pero, ayun, hindi namin sila hinahadlangan sa mga bagay na gusto nila. So, alam niyo yun, yung mag-build tayo ng isang family na katulad nito is hindi madali kasi dumadaan din tayo sa mga moment na hindi rin nagkakaroon ng mga na nagkakatampuhan, hindi mga pagkakaintindihan. Yung sa normal family nga na magkakadugo, diba? Nagkakaroon din sila ng mga ganyang moment. So, ano pa, na tayo, na iba't iba tayo ng ugali, iba't iba tayo ng personality. So, we are not pleasing everyone na magustuhan yung bawat isa sa atin kasi hindi tayo pare-parehas ng ugali. So, like me, dito sa FGML family, I can say na I am the one na talagang super maldita dito. Pero, kung may intindihan na ng ibang tao, kung iintindihin nila at kung talagang kikilalanin nila, kung I'm just doing what I think is right for the family. So, very strict ako sa mga rules. Very strict ako pagdating sa FGML family because hindi kami tatagal ng ganito katagal, guys, kung parang pinabayaan na lang namin yung mga members na they can do whatever they want. So, we are saying naman na you can do whatever you want as long as hindi naman madadamay sa yung FGML family sa mga kalokohan na nagagawin nila or whatever like that. Pero, ibang dating kasi sa akin na kapag may ginawa silang mga kalokohan or nagbasto sila ng tao and then ganyan, tapos taglay nila yung FGML family kasi yung kasilaan nun is sa family. Yun, doon ako medyo talagang sinasabi ko na hindi dapat na kailangan, especially pag nasa room tayo, officer ka man or member ka man, so wala yan sa position. Position is only a position. Pero pagdating dito sa FGML family is lahat tayo as a member is pantay-pantay. So, lagi ko sinasabi na yung respect is lagi natin i-on top sa lahat. So, pag nasa room tayo as FGML family members tayo, pag nasa room tayo at may mga bisita tayo, ibigay natin yung respeto na nararapat for them. For that, ibibigay din nila yung respeto na nararapat para sa atin. Diba? Sabi nga, kung gusto mo irespeto ka ng kapwa mo, matutuwa mo respeto sa kapwa mo. So, parang ganun lang yun. So, we are not tolerating any wrong action dito sa family at alam niya ng lahat. So, diyan ako very strict sa mga ganyan bagay. So, that's why siguro marami akong nakakaaway, marami nagagalit marami akong haters, sa totoo lang. Maraming haters si Miss Devon sa FGML family. In so many reasons, kasi sometimes nami-misinterpret nila yung mga trabaho na ginagawa ko dito sa FGML family na hindi naman din nila alam yung reason kung bakit ako. They are saying na lagi ako. So, ako yung nag-a-announce, ako yung parang feeling nila ako yung nag-decide for the family, but they are not knowing na everything happened here at FGML family is hindi nawawala si Dada at si Mami sa mga desisyon na yan, and I never make any decision and I put it out to all the members without our owners and co-owners knowing. So, I never destroy their decision. I never bypassing them. So, I'm always putting my respect on the top of it. So, before ako mag-announce, before ako maglabas ng any decision dito sa family is they have their tawag dito, approval, something like that. So, iyon. So, thankful kami sa mga members na patuloy na naandito. So, marami na tayong members na mga 8 months na dito. So, kung mga 8 months, 7 months, ganyan, something. And then, meron na rin tayong mga members na talagang 1 year na
na nasa amin. So, nag-start din sila ng mga November din sila. Until now is nandito sa FGML family. Meron din tayong mga members na although hindi na sila ganun ka-active as before, pero they never left the FGML family. Kung titignan nyo yung mga profile nila, still ang dala nila is FGML family. So, very thankful at blessed tayo kapag nakikita ko yung mga members natin na kahit ganon is yan, hindi pa rin nila they never left FGML family. So whatever happened, talagang bumabalik at bumabalik sila sa family na to. Siguro because they saw na this family is okay, maganda naman yung pamamalakad, normal, ganyan. Something like that. So, ayun guys. So, iyan lang yung mga konting kaganapan in 1 year sa FGML family. Actually guys, madami kaya lang kasi kung ilalahatin ko na, diba? So, siguro kulang yung 2 hours dito or 3 hours sa pagsasabi ko sa inyo kung ano pa yung mga kaganapan dito sa atin sa FGML family. So, before I end this video, this voice record guys, so I would like to greet again happy anniversary to FGML family and big shout out to all the members. So, nothing I can wish para sa ating lahat is just na sana is humaba pa yung taon na pagsasamahan natin at sana kung ano yung respeto na ipinapakita ninyo for now sa amin, not only sa owner, kumbaga sa co-owner, in general, kung ano yung respeto na ipinapakita nyo in general, sana until end is ganun tayo. So, nothing I can wish, siguro yung happiness lang ng bawat isa, just i-enjoy lang natin yung moment na meron tayo, diba? So, no pressure, no stress, just enjoy it, every moment na meron tayo, sa mga video call natin, sa messenger, emo, sa pag nasa room tayo, just enjoy it guys. Pag TikTok natin, i-enjoy lang natin, no stressful. So, iwasan lang talaga natin yung mga feeling na may inggit, kasi once na makaramdam tayo ng inggit sa mga sarili natin, doon na kasi nag-i-start yung hindi magandang samahan. So, yung inggit, yung pinakang pinakang toxic sa isang samahan kapag nakaramdam ka ng inggit sa kapwa mo. So, wala namang dapat kainggitan sa isang family kasi lahat naman tayo dito is pantay-pantay. So, siguro, sasabihin nga dati nga yung sinasabi ko talaga guys, pag merong nag-aano na ako daw lagi, etc. na para mas bossy ako, I said, what do you want? You want my position? Then, do it. Diba? Do what I make. Pero, hindi naman nila nagagawa. Sabi ko, it's not easy. Hindi easy yung maging isang tipon, akala nyo. So, hindi easy yung mga nagagawa ko dito para sa family. And I never complain sa anything na nagagawa ko for this fam because I love to do this. Okay? I love to do this. Gusto ko yung ginagawa ko. I never complain. I never saying na napapagod ako. I never saying na ayokong gawin yan. I never ask anything in return sa lahat ng ginagawa ko for this family. Why? Because I enjoy it. I love this family. I love FGML family. That's why I give my services for free. I give my time. I give my effort na nothing I can ask. I will never ask anything in paying back on me. Just I want to be happy. I want this family stay long. I want this family to see each other, respect each of everyone. So, yun lang naman yung gusto ko in return na makita ko sa mga members na despite ng lahat na ginagawa natin for this family na nabigyan ng kasiyahan every month, na tumagal tayo, yung mga plano na nagagawa natin na para hindi naman para sa sarili namin o kundi ito is para in general, para sa lahat ng members. Sana ma-appreciate ninyo ng bonggang-bongga kasi we are not doing this for ourselves. We're doing this for the FGML family. So, iyon lang guys. So, again, mahal namin kayong lahat in behalf of our owner, co-owner, in behalf of the whole Big Four family. So, yan, God bless po sa ating lahat. At hindi po, happy first anniversary of GML family. God bless po.